Simulan na natin ang ating pagtalakay, kapatid na Vincent. Ano ba yung isa sa magkatuwang na pananagutan ng mag-asawa? Sa Henesis 1:27 hanggang 28, ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ang isa po sa magkatuwang na responsibilidad o pananagutan ng mag-asawa ay yung ukol po sa pagkakaroon nila ng anak. Mm-hmm. At ang nais po nating ipapansin sa atin pong mga listeners and viewers, ang may karapatan pong magkaanak ay yung lalaki at babae na pinapagsama ng Diyos, binasbasan ng Diyos, katumbas po na ikinasal muna sila. At walang sino man na may karapatang baguhin ang batas na yan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nais nating ipapansin sa ating mga taga-subaybay na bago ang pagkakaroon ng anak, dapat munang tanggapin ang basbas ng ating Panginoon Diyos o dapat munang ikasal. Kaya labag sa kalooban ng Diyos yung tinatawag na paglilibin. Opo. O yung tinatawag na cohabitation na hindi naman kasal. Opo. At labag din sa kalooban ng Diyos yung pagsasama o ugnayang sexual ng lalaki at babae o yung tinatawag na premarital sex kung hindi pa naman sila ikinakasal. Totoo po yan. At pagka nakasal na po at nagkaroon na po ng anak, doon na po nagsisimula yung kanilang shared responsibility o yung magkatuwang na pananagutan tungkol po doon sa pagkakaroon nila ng anak.